Kamusta, mga ka-food trip? Nagbabalik sa Foodprint Journey. Sisisirin natin ang puso ng Pilipinas sa isang rehiyong kilala sa mga maanghang nitong lasa, malinamnam na gata at pambihirang biodiversity, ang rehiyon ng Bicol. Para sa akin, ang pagkain ay higit pa sa pampalamang tiyan. Isa itong kuwento, isang kasaysayan, isang direktang koneksyon sa kultura ng isang lugar. At ang kuwento ng Bicol ay isang kuwento ng anghang katatagan at isang malalim na koneksyon sa kanilang lupain. Maglalakbay tayo para tuklasin ang ilan sa mga pinakasikat nitong putahe. Ang Bicol Express simpleng noodle soup. Hindi lang ito tungkol sa pagtikim ng pagkain. Tungkol din ito sa pag-unawa kung bakit mayroong ganitong mga putahe at kung bakit sila lubos na minamahal. Talagang sabik na sabik akong ibahagi ang karanasang ito sa inyong lahat. Magsisimula tayo sa isang putaheng hindi na kailangan ng pagpapakilala pero marahil kailangan ng muling pagpapakilala. Ito ang Bicol Express. Ngayon, maraming nag-aakalang kilala na nila ang Bicol Express, pero ang madalas na makikita sa Maynila ay ibang-iba talaga. Dito kung saan ito nagmula, kakaiba ang karanasan. Simple pero perpekto ang pundasyon nito. Malambot na liempo. Dahan-dahang niluto hanggang sa halos matunaw na sa lambot. Pero ang mahika ay nagmumula sa mga pampalasa, bawang, luya, at siyempre gata at sili. Hindi lang ito tungkol sa sobrang anghang. Isa itong anghang na may iba't ibang antas at sarap na sumasayaw sa linanayaw, sa linamnam at lapot ng gata. Ayon sa kuwento, sumikat daw talaga ang putaheng ito sa Malad, Maynila, pero inspirasyon nito ang isang tradisyonal na putaheng Bicolano na tinatawag na sinilihan. Kapag natikman mo ang tunay na bersyon, mauunawaan mong susi ang balanse. Isa itong putahe na hingi ng iyong buong atensyon. Sunod naman, mayroon tayong putahe na siyang ehemplo ng paggawa mula sa simple at karaniwang sangkap ng isang bagay na pambihira. Ito ang laing. Sa esensya, ito ay mga tuyong dahon lang ng gabi na dahan-dahang niluto sa gata. Pero kulang na kulang ang salitang dahon lang para ilarawan ito. Napakalalim ng lasa nito, lasang lupa at komplikado. Isa itong putahe na nangangailangan ng oras, pasyensya at malalim na pag-unawa sa lasa. Para sa akin, ang laing ay pagiging madiskarte ng Pilipino na nasa isang plato, isang tunay na pagdiriwang ng mga lokal na ani. Ngayon naman, isang putahe na parang regalo. Ito ang pinangat. Mukha lang itong maliit at simpleng balutan, pero sa loob nito ay isang kayamanan ng lasa. Ang pinangat ay parang isang supot na gawa sa sariwang dahon ng gabi, maingat na binalot at tinalian na naglalaman ng giniling na karne. Kadalasan ay alimango o hipon, hinaluan ng buko at iba't ibang pampalasa. Ang maliliit na balutang ito ay dahan-dahan at sinasabi ko, dahan-dahan talagang pinapakuluan ng ilang oras sa kakanggata hanggang sa lumambot ang mga dahon at lubusang maghalo-halo ang mga lasa. Ito ay tunay na gawa ng pagmamahal. Lilipat naman tayo mula sa mga putaheng maraming gata para tikman ang isang tunay na Bicolanong comfort food. Ito ang kinalas. Ang pangalan ay galing sa kalas, natatanggal sa buto. Yan ang bida, ang napakalambot na karne na kinalas mula sa pinakuluang ulo ng baboy. Ang karneng ito ay inilalagay sa isang malinamnam at maitim na sabaw at inihahain sa ibabaw ng noodles. Madalas itong itinitinda sa maliliit na kainan, pero sikat na sikat sa lugar, ang sagot ng Bicol sa ramen. Nasa sarsa ang sikreto ng mga taga rito. Isang maliit na lalagyan ng sikreto, malapot at kulay kapeng sarsa. Tingnan natin ng malapitan. Ikaw mismo ang maghahalo nito para iayon ang lasa ng sabaw sa iyong panlasa. Isang napaka-personal at interactive na karanasan sa pagkain. Hindi ka pwedeng umalis ng Bicol nang hindi tinitikman ang pinakasikat nitong produkto, ang pilinut. At kahit na masarap na ang mismong mani, ang ginagawa nila rito ang tunay na espesyal. Tatapusin natin ang ating food trip sa isang matamis na nota gamit ang pilinut candy. Totoo ang excitement para dito dahil kakaiba ang pilinut. Mayroon itong tekstura na mas malambot pa sa almond pero mas malinamnam pa sa macadamia. Malangis-langis ito, Pino, at kapag ginawang candy, talagang nakaka-addict. Ito ang perpektong matamis na pagtatapos sa isang paglalakbay na puno ng anghang at malinamnam na lasa. Maraming salamat, mga ka-food trip, sa pagsama ninyo sa akin sa pambihirang paglalakbay na ito sa mga lasa ng Bicol. Mula sa maanghang na sipa ng Bicol Express hanggang sa matamis at malangis na lasa ng pilinut, bawat putahe ay may ikinuwentong istorya. Isa itong malakas na paalala na ang pagkaing Pilipino ay higit pa sa kabuuan ng mga sangkap nito. Tungkol ito sa komunidad, tungkol ito sa kasaysayan, at tungkol ito sa mga malikhaing paraan ng paggamit natin sa mga sangkap na ibinibigay sa atin ng ating magandang lupain.
Sana'y nagutom kayo sa video na ito, hindi lang para sa pagkain, kundi para na rin sa mga kuwento sa likod nito. Ang puso ng ating lutuin ay matatagpuan sa mga rehiyon, sa mga kusina ng ating mga lola, at sa mga abalang lokal na pamilihan. Kung nag-enjoy kayo sa culinary adventure na ito, pakiusap, huwag kalimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa Foodprint Journey para hindi ninyo mapalampas ang susunod nating biyahe. Gusto ko talagang marinig ang inyong opinyon. Ano ang paborito ninyong putahe sa mga natikman natin ngayon? O mayroon ba kaming nakaligtaang Bicolano specialty? Hanggang sa susunod na Foodprint, kain tayo!